Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, grabe, kailangan maghanda, kailangan na mag-ingat, magbantay po ang Malacanang kasi mukhang takot na. Ito nga pong kampo ni Vice President Sara Duterte, especially ng mga Duterte. Kaya ngayon, itong si Presidente ay pinagbabantaan na din ng isang acting mayor ng Davao. Dapat matanggal to kasi ano to 'di ba public servant siya? Ang ginagawa niya, pinagbabantaan niya yung presidente. Merong tawag dun merong kaso dun. Yung parang ginawa ni Sara Duterte, yung assassination attempt. 'Di ba? Iba na to Nakita niyo tong balitang to? Oh, sabi dito, isang ulo lang ang kailangan nila. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Hindi yan edit Sinabi mismo yan ni Baste Duterte. Alam niyo, panood ko muna sa inyo bago tayo magbigay ng komento. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Diba? Pansinin ninyo, well, mana sa tatay. 'Di ba? Mamamatay yung pag-iisip, yung utak, 'di ba? Nakakalungkot dahil masyado na nilang pinipersonal ang away sa politika. Politics is politics. You can set aside the politics over your friendship, 'di ba? Over sa personal issues ninyo, 'di ba? I-set aside ka. So mga minamahal, ang ginagawa nila Baste Duterte, especially ng kampo ng mga Duterte, this is too much. Paano naging too much? Imagine ninyo yung pagpapakalat nila ng Addictus Benedictus daw itong si Presidente. Maliban pa doon, mga minamahal, pinapakalat nila na patay na daw ang Pangulo. At mukhang napaghalataan na meron silang balak. 'Di ba? Dahil pinapakalat nga na patay ng Presidente, mukhang meron nga silang balak sa aking paningin. And pangatlo, yung pinapakalat nila na merong stage 4 cancer. So, nagpapahiwatig na ba itong si Baste Duterte na kanilang ipapategi nga itong si Presidente para maupo itong si Sara Duterte? Alam niyo, habang papalapit ng palapit ito nga pong impeachment, ano na lang, one day na lang, bukas, 14 na. 'Di ba? Birthday bukas pa ni Mama bukas. Happy birthday sa iyo, April 14. Happy 50th birthday. 'Di ba? Mama Sandra, I love you. Shout out sa iyo. Ewan ko kung nanonood ng content ko si Mama, pero anyway, isa si Mama sa mga nabudol ni Sara Duterte. Binoto niya yan si Sara, Sabi niya, tutulungan daw ni Sara si Presidente, kaya niya daw binoto. Tingnan mo pares tayong nabudol. 'Di ba? So anyway, habang papalapit ito nga pong impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, mas palala ng palala ang kanilang ginagawang paninira. Alam niyo, madaming mga vloggers ngayon na ang kumakalat. Yung mga vloggers na ang mithiin nila ay yurakin, mithiin nila ay sirain ang pagkatao ni Presidente. Meron ngang vlogger yung grabe magsalita, alam maharlika na din, 'di ba? Tingnan ninyo, 'di ba? Yung mga nangyayari sa kanila, for example, ang ulo lang ni Bongbong Marcos ang kailangan namin. Hindi nyo pa sinasabi pero bumabalik na agad sa inyo. Si Kitty Duterte naka-confine. May sakit. 'Di ba? Baka sa kakasabi ninyo, yung ina ninyo yung magkasakit. Ulo ng ina ninyo yung kapalit. Huwag naman sana, knock on woods. 'Di ba? So, kayo mismo ang sumisira sa sarili ninyo, sa pangalan ninyong mga Duterte. Kayo mismo ang sumisira. 'Di ba? Gaano kabastos tong ginawa mong statement? Sobrang napaka-hayop, sobrang
Napaka-desperado, 'di ba? Nang dahil dapat nga nawawala na to, wala na tong bilang sa politiko eh. Actually, pwede tong kasuhan. Oo, hindi to dapat pinapalampas mga minamahal. Pag ito, yung taong to humawak ng gobyerno, bagsak ang demokrasya ng Pilipino. 'Di ba? Mas matindi pa ata to kay Digong. Ito yung klase ng mga taong parang parang walang kinakatakutan. Abusado ba sa kapangyarihan? Palibhasa kasi hindi sila pinapatulan ni Presidente. Sobrang lakas ng amor magyabang. Yabang magsalita mga minamahal. Grabe yung kawalang hiyaan. Partida, mayor lang yan. 'Di ba? Tapos ganyan siya magsalita sa Presidente. 'Di ba? The way nasabihan nilang bangag. Sabihan nila nga swindler, kahit wala namang ebidensya, grabe yun. Hindi pwedeng ganyan-ganyan lang, dapat kasuhan. Oo, kasi nagbanta na to eh. Mga minamahal, sobrang sama, 'di ba? Dapat aksyonan na to ng NBI. Kasi hindi to katanggap-tanggap tong ginawa nila sa ating presidente. 'Di ba? Napakahambog. Nakakayamot. Oo. Actually, sila yung tinatawag nating weak leader. Kasi yung weak leader, puro lang pananakot. Itong si Baste, itong si Barbie, naghamon ng suntukan kay Torre noon. Pero ano yung nangyari? 'Di ba wala? Hindi sumipot, takot. 'Di ba ganyan lang sila katapang magsalita? Si Torre nga, sinugod sila mismo doon sa Davao eh. Yung tungkol sa paghuhuli kay Kibuloy, sabi nga di Baste, pag tumapak ng Davao si General Torres, sasampalin niya. Hinanap niya nga si Baste Duterte doon, hindi naman nagpakita. So, puro lang salita. Diba? Anyway, mga minamahal, masyado na nilang inaabuso ang kanilang kapangyarihan at masyado nilang inaabuso ang kabaitan ng ating presidente. Hindi na to tama. Prangkahan lang dapat ang NBI ay umaksyon na dito. Fatal na to eh. 'Di ba? Si presidente soft lang 'yan, pero yung presidente dapat mag-file ng case dito eh kasi pambabanta na to eh. 'Di ba? Dapat umaksyon na diyan yung DILG. Umaksyon na din diyan yung COMELEC. 'Di ba? Tanggalin na 'yan si Baste Duterte. Grabe yung kanyang ginagawang pananakot sa ating presidente. Kung ginagawa niya nga yan sa presidente, how much more pa kaya sa normal na mga Pilipino? Kaya dapat COMELEC, linisin ninyo habang mayroon pang panahon. 'Di ba? Mga minamahal, nakakatakot. Oo, utak kriminal eh. Panahon ng krisis pero ang ginagawa nila, 'di ba? Dapat bigyan to ng leksyon eh. 'Di ba mga minamahal? Ano kayang pwedeng ikaso dito? To? 'Di ba? Utak kriminal, sabi nga ng mga commentators. Ano pa ba yung mga comment dito? Sabi dito, hala, demonyong pag-uugali. 'Di ba? Meron pang nag-comment. Stress na itong si Baste. May nag-comment pa dito, real talk, ulo ni Marcos, tapang o danger zone. 'Di ba? Nako, Diyos ko. Survival instinct daw. Nako po. Branding talaga nila, yung Duterte style, yung manakot, yung pagiging unfiltered nila. Nako, language na nila yan. Risto, violent, dinadaan nila sa pagiging violente. Kaya presidente, mag-ingat ka. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.